lesson on developing GUI applications in Python. So this is lesson number 3. Lesson number 3 na to. Okay? So mag-open lang ako ng okay. Open ko lang yung IDLE ko sa Python. Okay. So I'm using Python 3.9.1. So in short, Python 3. Okay. So kung magda-download kayo ng Python, okay, ang i-download nyo ay yung Python 3.6 and above. So, at least Python 3.6. So, at least Python 3.6. Okay. So, let's open a new file sa Python natin. Okay. So, this is a series on developing GUI applications in Python. Okay, so developing GUI applications in Python. So, nakagawa na tayo ng lesson number 1. So, lesson number 1. Lesson number 1 is introduction. So, introduction to developing GUI applications in Python. Then, yung lesson number 2, ay simple calculator. So, ito, today, we are going to do lesson number 3. So, ang lesson number 3 is all about developing an image viewer. Okay, so developing an image viewer. Okay, so background information muna. Paano ba tayo magde-develop ng GUI applications sa Python? Okay, let's see. Open tayo ng web browser. So ito, ang default search engine niya is Yahoo. So nung nag-open ako ng Chrome, ang default niya is Yahoo. Which is unusual, di ba? Kasi pag Chrome, gawa ng Google yan eh. Pero bakit? Ito ay Yahoo. Well, anyway, try na rin natin. Search natin GUI, no? So, GUI programming. Dumami yung M. GUI programming in Python 3. Okay, so GUI programming in Python 3. Ang pinipili ko rito ay yung galing sa tutorials point. Ito, tutorials point. Okay? Kasi mas concise kasi, mas brief yung mga explanations nila. So, Python provides various options for developing GUIs. The most important features are listed below. So, meron ditong 1, 2, 3, 4. Ito yung mga most common options para makagawa tayo ng GUI applications sa Python. tkinter, wxPython, pyqt, jpython. So, ayan ang pagkakaiba. Yung gagamitin natin sa
pinaka-common dito pag sinabing Python, pag gagawa ka ng GUI application ay yung tkinter. Okay? Sasama natin sa lesson natin yan. So yan, tkinter is the Python interface to the TK GUI toolkit shipped with Python. Then, aside from tkinter, ang susunod na most common ay yung PyQt. So, see also PyQt. Okay? Okay, next. tkinter programming. So it is the standard GUI library for Python. Then Python, when combined, okay, masyadong maba. Hindi ko makita yung text wrap nito or text wrapping, word wrapping. Okay, Python, when combined with tkinter, provides a fast and easy way to create GUI applications. Break na lang natin line. So tkinter provides a powerful object-oriented interface to the GUI, to the TK GUI toolkit. Okay. So siguro enough information na yan. So eto naman, paano mag-create ng GUI application using tkinter. So these are the 4 steps. Okay, so copy natin. 4 steps. Creating a GUI application using tkinter is an easy task. All you need to do is perform the following steps. Okay. Ito yung step number 1. Step 1. Import the tkinter module. Okay, so paano natin i-import yung tkinter module? Okay, ang statement na gagamitin natin to import the tkinter module is from tkinter import asterisk. So asterisk means everything. So from tkinter import everything. Okay. The next step is to create the GUI application main window. Okay, main window. Pag mag-create ka ng main window sa tkinter, ang main window niya gagamit ng widget. So ang tawag dito ay widget. Widget. Okay. Meron siyang TK widget. So ma-recognize nyo na widget ito kasi may pangalan, di ba? Ito yung widget name. Then may kasama siyang open close parenthesis. Then yung first character ng widget name ay naka-uppercase. So pag ganyan, ang format, widget yan. Tawag dyan ay widget. Okay. So how do we create the GUI application main window? Okay, first, gagamit tayo ng TK widget. Then yung TK widget na yon, lagyan natin ng pangalan. Okay, so widget name. Sabi niya main window, so ibigay na lang natin ang pangalan ay main. Okay. So other common names na binibigay dyan, so this is the same as nagbibigay ka ng variable name. So main is a variable. Okay. So mag-create tayo ng variable na ang pangalan ay main. Then ang value niya ay yung TK widget. Okay? So this is the same as defining a variable. Okay. So yung mga common variable name when it comes to a TK widget, this is a window kasi. Okay. So main window or main form. Minsan tinatawag itong parent window, then yung mga susunod pa mga sub-windows ay child windows. Then yung iba na kung sa Linux or Unix, natawag ito as root
or root window. Okay? So dito, based kasi dito sa steps na to, sabi niya, create the GUI application main window. So tatawagin natin siyang main. Okay? Next, step number 3. Step number 3 is to add one or more of the above mentioned widgets. So wala naman tayong na-mention ditong widgets. Tanggalin natin yung above mentioned. Baka maghanap kayo ng above mentioned widgets. Okay, add one or more Tkinter widgets. Okay. Add one or more Tkinter widgets to the GUI applications. To the GUI application na gagawin nyo. Okay, so ano-ano pa ba yung mga widgets ng Tkinter na ginagamit para makagawa tayo ng GUI application sa Python? Yung mga usual lang yung mga common o mga usual o yung mga laging ginagamit. Okay? So pag gusto nating maglabas ng message sa main window ng Tkinter, ang ginagamit doon ay label. So ang pangalan ng widget noon ay label, open close parenthesis. So again, nakikita niyo yung widget name, di ba? Na label. Naka-uppercase yung unang letter niya. Okay. So, yan nyo. So, pag gusto mong maglagay ng message dun sa screen, ang ginagamit doon ay label. Pwede rin gamitin yung label. So, instead ng message, kung gusto mong maglabas ng picture or kahit anong image, ang ginagamit doon ay label. Okay? So, second, yung mga buttons, yung mga command buttons, yung mga kiniklik. Pangalan ng widget na yon sa TK ay button. Then, yun namang mga widget na ginagamit para makahingi tayo ng input. Makahingi tayo ng input sa user. Ginagamit doon ay entry box. Ang widget name noon ay entry. Okay? So, ito pa yung, aside from the TK widget, ito pa yung tatlong mga common na ginagamit na widget sa TK. Okay? So, ayan. So, apat ang gagamitin natin mostly. Siyempre, yung TK kasi yun yung main window. Okay. Then, step number 4 is to enter the main event loop to take action against each event triggered by the user. So, pag meron na tayong program, papasok natin yan sa main event loop. Okay, ang pangalan ng main event loop ay main loop, open close parenthesis. So, this main event loop, may ginagawa ito. Ang ginagawa nito ay sa pagitan nitong main, sa pagitan nitong TK widget at saka siya. So, this is not a widget. Okay. Although may parenthesis siyang kasama, this is not a widget kasi makikita nyo, hindi naman naka-uppercase yung unang karakter niya, yung M. Okay. So, ang tawag dito ay function. Meron siyang ginagawang function. Okay, so depende sa makikita niya in between the TK widget at saka siya, yung mga ilalagay nyo rito, siya yung magre-respond. Okay? So, siya yung magmo-monitor sa mga mangyayari at siya yung magre-respond. Well, not actually magre-respond, pero siya yung magpapasa sa ibang widget, sa ibang method, sa ibang function, kung ano ang gagawin niya. Okay? So, pag ganito naman ang format, okay, so, nakita na natin yung format ng widget, di ba? Okay, so kapag ganyan ang itsura, may parenthesis, tapos yung pangalan ay naka-uppercase yung unang character, yan ang tinatawag na widget. So,
Pag GUI applications, maraming widgets dyan. Okay. Then, pagka ganito naman, ang nakita natin, diba? May parenthesis, then may kasamang pangalan, pero hindi naka-uppercase yung unang character, ang tawag dyan ay function. So, mga maliliit na programs yan, yung function na yan. Okay? Now, to specify na itong function na to ay imamonitor niya yung nasa loob in between this TK widget at saka siya, susulat mo rito yung pangalan ng TK widget. Okay, ang inassign natin pangalan sa TK widget ay main. So, main dot. Okay? So, pag ganyan na, ang nangyari, may dot na, may kasama na siyang main, may kasama na siyang widget, saka siya. Okay. Pag ganyan na, yung other name na for function. So, yung main loop, ang tawag na dyan sa main loop na yan ay method. Then, yung kasama niya, yung main, ito, meron silang separation na dot. Ang tawag dyan ay object. Okay? So, magiging format niya ay ganito. So, object, saka method. So, object dot method. Okay? So, yung main loop, lahat ng gagawin niya ay naka-depende dito sa object na main. Remember, tkinter and Python is object-oriented. Okay? So, pag gumamit tayo ng Python, gumamit tayo ng tkinter, object-oriented dyan. So, lagi tayo makakakita ng ganito. Object.method. Okay? So, yun lang. Method is a function. Anong gagawin niya? So, dyan naka-indicate, dyan nakalagay kung ano yung mga gagawin niya. Okay? Then, object, saan niya gagawin? Depende dun sa object. So, etong main is the TK object. So, yung mga mangyayari dito sa TK widget. Okay? So, tatlong statements pa lang nalalagay natin. Yung una, kung paano mag-import ng tkinter module. Then, paano mag-create ng GUI application main window. Gagamit tayo ng widget. Then, paano i-monitor yung mga nangyayari sa loob ng main window na yon. Okay, so let's see. Testingin natin to. Okay, so run module. Okay. Okay, so save natin siya. Pangalan natin siya na test. So this is a test program. So save ko to sa folder ko na GUI apps. Okay. So ganito ginagawa ko kasi pag may ginagawa akong program, pinapangalanan ko muna siya na test. Okay, .py, yan yung extension name. Pag sinulat mo siya sa Python language, so this is a Python source code. This is a source code written in Python. Okay. Then, pag working na yan, at saka ako na pinapangalanan ng final na pangalan. Okay, so ito yung itsura ng GUI application sa Python. So, sa title bar niya, may nakalagay na pangalan, TK, for tkinter. Then, ito yung mga usual na control buttons, di ba? So, sa Python, sa tkinter, mga objects yan. So, these are mga command buttons to actually. Okay, command buttons kasi pag kinlik mo yan, may mangyayari. Kaparis nito, this is the command button to maximize the tkinter window. So, pag kinlik natin yan, magma-maximize yung window. Then, pag kinlik uli natin yan, magre-restore yung size niya. Ito naman, ito yung command button para mag-minimize. Pag kinlik uli, magre-restore. Ito naman para mag-exit na tayo dun sa program. Okay? So, nakita natin na working. So, working yung TK window, yung TK widget. Okay? So, maglalagay na tayo ng laman. Pero na-observe natin yung title, no? So, yun sa title bar, ang nakalagay lang ay TK. So, maglalagay tayo ng title doon. Okay, sa pangalan ng object, main. Then, yung method na gagamitin natin ay title. So, title method para doon sa main.
Okay, so lalagyan na natin siya ng title. Lalagay natin ay, so this is lesson number 3. Ang gagawin natin ay image viewer. So, lagay lang natin doon, image viewer. So, gagawa tayo ng image viewer in Python. Okay? Okay, so every time na may babaguhin kayo, i-check nyo kung ano ang mangyayari. So, ayan. Kita natin, lumabas dun sa title bar, ang pangalan niya na image viewer. Okay? Okay. Now, ang unang question dito ay, paano tayo maglalabas dito ng image? Diba? So, maglabas muna tayo ng image dito. Okay, so, check ko lang yung files ko. Dun sa aking GUI apps na folder, meron akong sub-folder. So, sa loob ng folder, meron pang isang folder. So, this is a sub-folder. Okay? So, pag hindi graphical user, kapag hindi GUI, ang tawag sa folder ay directory. Ito. So, kaya tinawag to na folder kasi yung icon na ginagamit sa GUI para sa mga directories ay folder. Okay. So pag pinasok ko itong directory na to, at may nakita pa akong isang folder dun sa loob ng directory na yon, ang tawag dito sa images ay subdirectory ng GUI apps directory. Okay? So pag sa GUI, siyempre ang tawag dito folder. So this is a subfolder of the GUI apps folder. Okay? So dun sa aking images folder na yan, meron ako dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron ako dyan 8 images sa 2 images ng aso. Then 5, 2 ng halaman. 3 pala yung aso. Yung isa ay tuta. 2 aso. Isang tungkol sa bigasan. Isa tungkol sa family ko. Then yung sketch ng Cavite. Yung buong province ng Cavite. Ginawan ko ng sketch. Okay? Lahat to JPEG. So, pag ni-right click natin yan, kinlik natin yung properties, or in this case sa Macintosh is get info. So, eto, yung pangalan niya ay billy.jpg. So, eto yung aso ko, si Billy. So, nakasave yung picture niya as Billy, tapos may extension name siya na JPG. Lahat yan may extension name na JPG. So, yung nakikita nyo, yun yung file names nila. Okay. Then, saan siya nakalocate? Saan siya nakasave? So, ayan. Nakasave siya sa images folder na nasa loob ng GUI apps, na nasa loob ng Buronjery, na nasa loob ng downloads, na nasa loob ng Camille Joy Buron, na nasa loob ng users. Then, Macintosh HD. HD means ito yung hard disk niya. So, hindi nakasama sa subfolder yung HD. So, which means ang root folder, ang root directory ay yung users. Actually, hindi yung users, yung /. So, /users, / Camille Joy Buron, / downloads. So, yung / ang nag-i-indicate ng folder, ng location, ng directory. Okay? So, yan. So, ilabas muna natin itong unang image, si Billy, na may extension name na JPG. Okay? So, yan muna ang ilalabas natin dun sa TK. Para natin siya ilalabas? Gagamit tayo ng label. So, label ang gagamitin natin. Okay? Paano ba ito? Lagay muna natin siya dito sa label. Pwede tayong gamit ng label. Pwede tayong gumamit ng button. So, ito yung mga iba pa mga widgets. Button. At pwede rin tayong gumamit ng entry box.
So, dun sa entry box ay entry na lang. Yun na sinusulat yung box. So, kapag may mga inputs tayo, yan ang gagamitin natin, yung entry box. Okay, now, gagamitin natin dito ay label. Okay, bakit label? So, just imagine, ilalabas natin yung image ni Billy. Ito. Picture yan eh. Yeah. So, magkakasya ba yung picture sa entry box? Hindi naman eh, di ba? Magkakasya ba yung picture sa button? Siguro magkakasya sa button pero hindi yung buong image niya makikita mo. Pero sa label, magkakasya siya. Okay? So sige, testingin natin lahat. So pares nito, so paano paggamit ng widget? This is a widget. So, tkinter widget. Tkinter widget. So TK is the tkinter widget. Okay, so paano paggamit ng widget? So pares ng ginawa natin sa tkinter, di ba? Okay, so label. So yung lalagyan natin ng pangalan. So, gamit tayo ng assignment operator. Anong pangalan? Dahil gagamitin natin yung label para makita natin yung image, so tatawagin natin siya na image label. Okay? So, ganyan akong gumamit o mag-define ng variable name. Okay? So, pag variable name, laging ginagamit ay small letters or lower cases. Then, pag ganito naman, pag naging dalawang words na, pag 2 words na, yung unang letter ng second word ay naka-uppercase. So, image label. Okay? So, meron naman isang method na kung ayaw mo ng ganyan, diba, maglalagay ka ng space tapos label. Okay? Hindi kasi tatanggapin ang variable name pag may kasamang space. So, kung gusto mo ng ganyang method naman, instead ng space, ang gamitin mo ay underscore. Pwede rin yan. Okay. So, sa akin kasi, mas preferred ko yung ganito. Kaya ang tawag dito ay camel caps. So, camel caps kasi, yun, nakadiretso, then magkakaroon ng umbok, then diretso ulit. Okay. Yung isa naman, using underscore. Okay. So, ito naman is using camel caps. Okay, so yan. Nagkaroon na tayo ng pangalan. Image label is equal to label. So, same thing din. Pag gagamit tayo ng button widget, so yung pangalan ng widget, button widget. Then, mag-a-assign tayo ng pangalan niya. Bawa sa button, maglalagay kasi tayo ng image sa button image or image button, di ba? Then, next, entry box. So, pangalan ng entry box. Yung widget para sa entry box. Then, mag-a-assign tayo ng pangalan niya. So, image, entry. So, itatry lang natin. So, alin sa tatlong widgets na to, pwede tayong maglabas ng image. Di ba? Sa label, sa button, sa entry. So, sa consideration lang, kung pag-iisipan lang natin, mas malamang sa label kasi pag button, maliit lang yung button, di ba? Pag entry box, so text box lang yun. Pero sige, makita natin. Okay, so sa loob ng parenthesis na natin lalagay yung mga parameters. Ang unang parameter ay saan mo ba siya ilalabas? Ilalabas mo siya sa TK window. Anong pangalan ng TK window mo? Main. So, yun ang unang parameter na ilalagay mo rito. Ilalabas mo siya sa TK window. Pangalan ng TK window mo ay main. Okay? Then, comma. Ano yung susunod na parameter? Susunod na parameter ay paano malalaman ng widget yung pangalan ng iyong image, ng iyong ilalabas na image, na picture. Okay, so ang pangalan ng image natin ay Billy.jpg. Di ba?
So, paano malalaman ng label widget na ang ilalabas mo doon ng pangalan ng file ay billy.jpg? Okay? So, balik tayo dito sa ating Google Chrome. Balik tayo dito. So, tanungin natin, paano maglabas ng image sa label widget, image label widget ng Tkinter, of Tkinter, of Tkinter. Okay, check natin. Learn how to display images. Pero as usual, ang hinahanap ko ay yung galing sa tutorials point. Ito, tutorials point. How to update the image of a Tkinter label widget. Okay, so tingnan natin. Okay, from Tkinter. So, kailangan pa nating mag-import or mag-install ng isa pang module. Yung pill module. Okay, ano ba yung pill module? Ito yung output niya. Pill module is pillow. Diba? Okay, what is pill? What is pill in Tkinter? So, pill in Tkinter. Ano ba yung pill na yan? So, again, yung galing sa tutorials point. How to open pill. Pill is the pillow package that helps a lot to process and load images in Python projects. Okay, pill, pillow package. So, kaya pill. Okay, so balik tayo. From pill, so copy na lang natin ito. Copy. Paste natin sa ating program. So, from pill, import image tk. Okay. Then, balik tayo doon. Nasaan yung pill image? Ito, image. Image tk photo image. Okay, so image. Copy natin. Image. So, dito. Image. Image 2. Picture na lang. So, instead na image 2, pangalanan natin siya na pic or picture. So, ito yung una natin picture, pic 1. So, image tk dot photo image, then image open, tutorial points. No, ang pangalan ng image natin ay billy.jpg. So, sa loob ng quotation mark, yung pangalan ng ating file name, billy.jpg. Okay? Ayan na. Then, next. Label. Label.configure. Label.configure. Kaya lang image 2 yan eh. Ito, image 1. So, image 1, image.tk, photo image. Okay, pareho rin. Convert to photo image. Okay, so to ang ginagawa nito is to convert. Convert picture to photo image. Ayun, yung photo image.
to photo image. Convert your picture. Convert your picture to photo image. So, yan. Pangalan ng picture natin is billy.jpg. Para ma-convert natin yun to photo image, ito yung command. Then, in-assign natin sa isang variable yung pic1. Okay? Then, next. Ito yun. Then, next, ito. Label. Okay. Lagyan natin dito. Control V. Label. So, teka, alisin na natin muna itong si label. Ayan. So, label. Pero tayo, pangalanan natin siya as image label. Kasi doon tayo maglalabas ng ating image. Or pic label na lang. Dahil doon natin nilalabas yung ating picture. So, pic label. Then, pangalan ng widget ay label underscore parenthesis. Then, ito ngayon, yung kung saang window mo siya ilalabas. Ang pangalan ng TK window natin is main. So, instead ng win, gawin natin main. Then, image is equal to, okay, image is equal to, ano yung pangalan ng ating image? So, ang pangalan ng ating image ay pic1. Okay, so pic1. Okay, then, next step ay ilalabas natin yung label. Okay, so pinangalanan natin to as pic label. Lalabas natin yung pic label. Gagamit tayo ng method na pack. Okay, so yan. So label talaga ginagamit. So dito wala tayong makikitang button. Diba? Pero sige, try natin yan mamaya. Okay. So ilabas muna natin siya sa label. Okay. So yung pack, ito yung method para mailabas mo yung pic label, yung picture na nasa label, para mailabas mo sa TK window. So pack ang command doon. Pack yung command. Okay? Try natin. Okay, may error, file not found. Hindi raw niya makita yung file na billy.jpg. So, check natin. Nasan ba nakalocate si Billy? Okay, ang unang folder ay yung images. So, specify na natin na nasa loob siya ng folder na images. Okay, so para mag-specify ka, lalagyan mo siya ng /, then pangalan ng folder, images. Then yung folder na images mo ay nasa root directory or root folder. So para ma-specify mo yung root folder, ilagay mo yung /. Okay? So ganyan ang format root folder, then pangalan ng subfolder, images, then pangalan ng file na nasa loob ng subfolder na yun. Pag Windows, hindi /. Pag Windows, instead ng /, ang ginagamit naman ay \. Then, dun sa root folder, ilalagay mo yung pangalan ng hard disk drive. Halimbawa, C or C:\, /images, /billy.jpg. Okay? Okay, hindi pa rin niya makita si billy.jpg kahit in-specify na natin. No such file or directory. Okay. Alisin natin yung root directory. Images lang. Okay? So, hindi na kailangang specify yung root directory. Yung directory lang kung saan nakalagay yung file. Okay? So, lumabas na si Billy. Ayan yung picture ni Billy. Okay? Now,
So, 3 steps ang gagawin. First step is to convert your picture to photo image using image TK. Ito, na nakuha natin galing sa PIL or PILO module. Then, yung method na photo image, so image.open. Okay, so marami masyado, di ba? Yung image.open, ibig sabihin nag-o-open lang siya ng file, di ba? Pwede natin gamitin dito para hindi masyadong complicated, yung file na lang. File equals, then yung pangalan ng file. So let's see. See? Lumabas din yung picture ni Billy. So yun na lang. So para ma-simplify natin, instead na image.open, ang gamitin nyo na lang is file, then equals, yung pangalan ng file, siyempre naka-enclose sa quotation mark. Kasi pag hindi naka-enclose sa quotation mark, ang tingin ng program dyan ay variable name. Kasi hindi nagbago yung kulay. Kasi ang tingin niya dyan is variable name. Eh wala ka namang value na ibinigay, di ba? So images is not defined. See? Ang mga dinidefine natin ay variables. So, kapag hindi mo nilagyan ng quotation mark yan, ang tingin niya dyan ay variable. So, kung variable yan, wala ka namang i-define na variable na ang pangalan ay images, or Billy, or JPG. Okay. So, yun. There are 3 steps. Diba? So, first step is to convert your picture to photo image. So, yun ang sample. The second step is to use label widget. Use label widget to natangin natin yan. To display your picture. Okay? Then third step is to use pack method to display your picture okay, so use pack method to display your picture on the TK window, on the TK widget. Okay? So, first step is to convert your picture to photo image. Yon. So, kaya tayo nag-import pa nitong image TK na galing sa PILO package, sa PILO module. Okay. The next is to use the label widget to display your picture. Okay. So, ito, label widget, naka-specify yung TK window, then comma, then nasaan yung iyong image, ayun, yung pick 1. Then third step is to use the pack method to display your picture on the TK widget. So, ito yung pack method. Okay? Okay, so, skip na muna natin yung paglabas ng image sa button or sa entry box. Dahil mapapahaba na tayo. Marami pa tayong gagawin para sa ating image viewer. So, you can try it on yourself na lang. So, nandito naman yung mga steps. Then, kung may question pa kayo, yung sa details na kung papaano, dahil yung mga ganyan, mga parameters, yun nga, gagamit kayo ng Google, then i-type nyo. Halimbawa, gusto mong gamitin naman ay window, button. Okay, so ilalabas mo yung button. Yung image mo, ilalabas mo sa button, di ba? In Tkinter. O yan.
Then, magpapakita siya ng mga documents, di ba? Ang piliin mo ay yung galing sa tutorials point. Ayan. How to use an image as a button. Okay? So, may sample naman yan. Ayan. Click me kasi yung basic. So, kung gusto mong image, ilalagay mo sa button, nasaan yung steps? Steps. Naka-label pa rin eh. Naka-label pa rin. Ito, naka-button na. So, click button, then photo image. Ayan, file na lang. Hindi na yung image.open. So, file na lang. Pwede na. Ayan. Okay? So, mag-continue lang tayo sa nasaan yung output natin. Ito. Bakit nawala yung picture? So, check lang natin. Edit. Run natin. So, dapat nakalabas na yung isang picture dyan, which is yung picture ni Billy. Diba? Ang gagawin natin dito para siya maging image viewer, sa ilalim ng picture na yan, meron doon dalawang buttons. Yung isang button, may nakalagay doon na previous. Yung isang button, may nakalagay doon na forward. So, pag kinlik mo yung previous button, ipapakita niya yung mas naunang picture, yung previous picture. Pag kinlik mo yung forward button, papakita niya yung susunod na picture. Okay? So, may dalawang button sa ilalim ng picture na to. So, again, doon natin inilabas to sa label widget. So, which means, maglalagay tayo ng dalawang buttons sa ilalim ng label. Okay, nasaan ba yung label? Ito. Okay. So, sa ilalim ng label, maglalagay tayo ng dalawang buttons. So, button. Yung unang button, pangalanan natin na button 1. Button 1, di ba? Then, copy-paste. Hindi mo na. So, button 1. Pero dahil picture ang ilalabas natin dyan, so, pick. Hindi. Wala tayong ilalabas na picture sa button. Ang ilalabas natin sa unang button natin ay previous. This will be our previous button. Sabihin, pag kinlik mo to, kakaroon siya ng previous. Okay? Then, ang unang parameter ay kung saang TK window. Okay, ang pangalan ng TK window natin is main. Okay, so i-copy lang natin to. Gagawa pa tayo ng isa pang button. Yun naman forward button. Okay, so forward. Yan. So, second parameter ay yung text na lalabas doon sa button. Okay, so text is equal to, okay, anong text ang lalabas natin? So, previous na lang. Previous. Yan. Then, ganun din dito sa ibaba. Meron din tayong text dito, pero ang lalabas natin ay forward. Okay? Then, next, kailangan natin siyang ilabas sa screen. Okay? So, gamitin natin itong pack. Sorry. Okay, pack. Ctrl-V. Isa pang Ctrl-V. Okay, so yung pangalawang pack, doon natin ilalabas si button previous. Button previous. Okay. Then, dito naman si button forward. Okay, so button
forward. Ayan. So, meron na tayong button, lalabas na natin. Let's see kung ano nangyari. Okay, so ito yung picture. Ito yung dalawang buttons. Kaya lang dapat itong previous button nandito, forward nandito. So nangyari, one line after the other. Or kung titignan mo to in rows and columns, ito nasa first row, yung previous nasa second row, yung forward nasa third row. Okay, so instead na pack, pwede tayong gumamit ng grid. Okay, so pag grid kasi ang ginamit natin, pwede nating specify yung row sa column. So row and column. Okay. Specify natin yung row. Etong label, yung picture natin, doon lalabas sa first row. So ang numbering dito, yung unang row, ang number niya is 0. Okay? So yung pangalawang row, ang number niya is 1. Then ganun din sa column. First column, yung first column, ang number niya is 0. Okay? So yan ang gamitin natin, yung grid, para may display din natin yung ating mga buttons. Okay, so copy. Delete. Okay, so edit natin yung previous sa susunod na row, so row 1, then column 0, yung forward button on the same row, row 1, pero on the next column, sa column 1. Okay, so check natin. Okay, so yan na. So nandito na nga yung dalawang buttons, kaya lang itong si forward button ay nasa labas nitong label. So nangyari yan kasi doon sa column naman natin. Okay, remember si forward ay nasa column 1, then si label saka si previous both nasa column 0. So gagawin natin itong si label where it span 2 columns. So paabutin natin si label hanggang dito sa column 1. Okay? So maglalagay tayo ng isang parameter dun sa label na column span. So column span, which means yung column will span kung ilang columns ang gusto mo. So tayo ay gumamit tayo ng 2 columns. So let us make the label widget to span 2 columns. So ito ang parameter doon. Column span equals 2. Okay, let's see. So yan na. So ngayon, ang naging epekto niya, yung picture na nasa label ay nasa ibabaw na ng dalawang buttons. Yung previous button at yung forward button. Okay, so medyo lakihan natin yung button. Lakihan natin ng konti. Yung mga buttons natin. Okay, saan lalakihan? Dito ba o dito sa grid? Dahil dito natin in-specify o dineclare yung button, dito natin lakihan. Okay, so ang lalagay lang natin ay maglalagay tayo ng padding. So pad X means maglalagay tayo ng padding sa button dun sa x-axis niya. Sabihin ng x-axis from left to right or yung horizontal, maglalagay tayo doon ng padding. Okay. Ang value na ilalagay natin sa padding ay kung ilang pixels. Picture elements, yung maliliit na dot na nakikita niya sa screen. Okay, so pag inilapid mong maigi yung mukha mo dun sa screen, may makikita ka maliliit na dot. Yun ang tinatawag na pixel or picture elements. So maglalagay tayo ng 30 picture elements para sa padding ng previous button. Okay? So i-check lang natin kung ano magiging epekto. Okay, so yan, mapapansin niyo, di ba? Medyo nag-extend yung previous button, nag-extend yung from left to right niya. Yun ang tinatawag na padding
sa x-axis. Okay. Pwede ka ring maglagay ng padding sa y-axis niya. Ibig sabihin, yung top to bottom naman. Okay. Sa y-axis pala. So, pad y naman yon. So, padding, lalagay ka ng padding sa y-axis niya, let us say na 30 pixels pa rin. So, tingnan natin kung anong magiging epekto niya. So, ganyan. So, naglagay tayo ng padding sa y-axis niya na 30 pixels. Diba? Medyo masagwa. So, bawasan lang natin yung padding sa y-axis. Gawin lang natin na 20 pixels. So, yan, yung mga yan, mga aesthetics na lang. So, ibig sabihin, pag masagwa yung naging itsura, adjust mo. Okay, sa 15, pag masagwa yung dating or hindi ka komportable, tawag doon aesthetics. Okay, previous, hindi pa rin, diba? Parang gawin natin 10. Okay, so yeah, pwede na siguro yan 10. Hindi pa rin ako masaya sa 10. Or 5. 5 na lang. Para nasasagwaan pa rin ako sa itsura. So, nasa sa inyo na yun kung anong gusto niyo. Okay, yung 5. So, na-testing natin na medyo okay yung itsura ng padding Y, pad Y na 5. Okay? So, i-copy-paste nyo na lang yan. Ganyan din ang ilagay nyo sa button forward. Okay? So, tignan natin yung final na itsura ng ating picture na may dalawang buttons. So, ayan na. Ito na yung ating picture, may dalawang buttons na niya, previous at forward. Okay, so wag muna nating lagyan ng function yung buttons natin kasi pag nilagyan natin yan, wala pa namang ibang picture. So magdagdag muna tayo ng ibang mga images pa. Okay, so check lang natin yung source ng ating images. So meron tayong ilang images? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So which means magde-declare tayo ng 8 magko-convert tayo ng 8 pictures, di ba? So ito, copy-paste lang natin. Siguro hanggang dito na lang. Wag na yung comments. Understood na naman, di ba? Ang ginagawa nito is to convert your picture to photo image. Okay? So, isa. So, kailangan pa natin ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So, to differentiate, baguhin nyo na lang yung picture name. So, ito magiging pic 2. Ito magiging pic 3, pic 4, pic 5, pic 6, pic 7, pic 8. Okay? Then, ano pa? Yung pangalan. Okay? So, i-check lang natin yung mga pangalan. Sketch, cactus, plant. Okay, so palitan natin. Sketch. Sketch. Cactus. Cactus. Then plant. Then susunod. Bigasan, Bilipop, Spitz. Okay, so bigasan, Bilipop, ano yan? Spitz. Spitz. Sorry, Spitz. Then lastly, family. So, family. Okay, so yan. Okay, meron na tayong 8 pictures or 8 images. Now, para mabasa yan as 8 pictures, hindi yung iisa-isahin pa natin.
i-create tayo ng list. Okay, so picture list, pick list. Okay, para makapag-create tayo ng list, ay i-enumerate natin yung mga elements ng list. So, first, pangalan ng list or pick list. Then, square brackets. Then, sa loob ng square brackets, yung mga elements or yung mga members ng list na yon. Okay? So, first element natin ay yung pick 1. Okay, pick 1. Then, comma. Then, ilang elements pa? 7. So, i-copy-paste lang natin ito. So, i-copy. Ayan. Okay, again. Copy. Then, paste. Sa 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Okay, so meron na tayong 8 pictures. So, elements. Okay. Baguhin lang natin. Ito ay 7. Pick 7, pick 6, pick 5, pick 4, pick 3, and pick 2. Okay, so ayan. Nakapag-declare na tayo, nakapag-define na tayo ng picture list. Pinangalanan natin na pick list. Okay, ngayon, pag gusto natin siyang ilabas sa screen, specify lang natin dito. Okay. Dun sa label, na ang ilalabas natin ay na image. Okay? So, yung pangalan. Pangalan ng list, pick list. Okay? Ayan. Pick list. Nasaan? Nasaan lumabas yung pick list? Wala. Type na lang natin. Okay, pick list. Then, pag list, para ma-specify mo kung alin doon, alin sa mga elements niya ang ilalabas mo sa label, okay? Ang isusulat mo dito, hindi yung pangalan. Ang susulat mo dito ay yung index number. Okay? So, sa indexing, again, nag-i-start sa 0. So, yung pick 1 ay 0, pick 2 is 1, pick 3 is 2, and so on. Okay, so, halimbawa, ang ilalabas natin yung first picture, lalagay mo doon, index number ay 0. Okay? So, example, ang gusto mo naman ay yung nasa gitna, picture number 4, so, bibilangin mo yung index number niya, 0, 1, 2, 3. So, this is index number 3. Okay, so ang lumabas ay yung plant. Okay, so ganun. Ang pagpapalabas ng picture so galing sa list. Okay? Now, lalagyan natin ng function muna yung forward button. So, unahin natin yung forward button. Pag kinlik mo yung forward button,